Hey, kamusta mga kababayan? Good morning po sa inyong lahat. Ano? Kung nasan man kayo ngayon, mula Quezon City hanggang Dubai. O anong oras na ba? Good morning pa rin sa Dubai ngayon. Okay, mula Davao City hanggang Toronto. Good evening sa Toronto. Sa lahat ng OFWs at kabataan na nanonood sa oras at dako ngayon, no? Welcome sa ating ilang mga minutong political deep dive. Ngayon diretso na tayo sa punto. Iglesia ni Cristo nagtatagumpay. Senador Rodante Marcoleta pinuri ang Korte Suprema sa kanilang desisyon at ang impeachment kay VP Sara Duterte, mga kaibigan, basura. Okay, pero teka lang, bago tayo magmalalim, hindi na po ako mahihiya po sa inyo. Goal natin, 100,000 subscribers. Kaya ano pang hinihintay natin mga kaibigan? I-hit na ang subscribe button, i-like, i-comment at i-share sa mga kaibigan mo, no? Diyan sa Saudi Arabia. Okay? Good morning po diyan. Okay? Singapore, good morning. At Sydney, good evening. At magpadala ng super thanks naman please para suportahan ang content na ito. Kung ikaw ay nasa Los Angeles o London, good evening dyan. O kahit sa Zamboanga, good morning. Alam mo na ang politika sa Pilipinas ay parang teleserye. Teleserye, punong-puno ng plot twist, drama, at syempre, mga betrayals. Pero ngayon, may bagong kabanata. Ang Iglesia ni Cristo at ang kanilang malakas na laban para sa kapayapaan, ang pagpuri ni Marcoleta sa Korte Suprema at ang pagkabasura ng impeachment case ni VP Sara. Pero bakit nga ba galit na galit ang INC at ang mga Duterte sa House of Representatives at kay PBBM? Ano ang tunay na laban dito? Tara, i-breakdown natin with facts, humor at konting satire para sa mga kabataan at OFWs na gustong-gusto ng katotohanan. Yan. Okay Salamat po sa pakikinig at panonood sa ating monolog. Okay, huwag kalimutang mag-subscribe at i-share ito sa WhatsApp group. So alam ko may mga WhatsApp kayo no? Diyan sa Qatar, Hong Kong at New York. Let's get to 100,000 subscribers mga kababayan. Pero bago po yan, mag-sip muna po tayo ng kape. Sarap. Okay. Kay mga kababayan alam nyo ba, noong January 13, 2025, mahigit 1.6 million na miyembro ng Iglesia ni Cristo ang nagtipon sa Quirino Grandstand para sa kanilang National Rally for Peace. Parang concert ng BTS no? Pero mas malalim ang mensahe, kapayapaan at laban sa gulo. Ang INC na may 2.8 million members ayon sa PSA at hindi basta-basta. Sila ang political powerhouse na hinintay natin na magsalita laban sa impeachment ni VP Sara Duterte. At ang kanilang mensahe, no to impeachment. Okay, pero bakit nga ba galit na galit ang INC? Simple. Ang impeachment kay VP Sara ay hindi lang tungkol sa kanya, ito'y laban sa prinsipyo ng kapayapaan na hinintay natin. Noong December 4, 2024, sinabi ng INC sa kanilang Net25 broadcast na sumusuporta sila sa paninindigan ni PBBM na waste of time ang impeachment. Pero syempre, yung mga pahayag po ni PBBM ay hindi po totoo yon, no? Dahil nakikita po naman natin sa aksyon. Alam niyo po mga ibang politiko ganyan po no? Yan. Pero teka, hindi ba't ang INC ay dating sumuporta sa Marcos Duterte tandem noong 2022? Ngayon, bakit parang lumipat na sila sa kampo ni Sara? Ako din po. Kinampanya ko po ang Marcos ever since. Okay? Bongbong Marcos nung tumakbo siyang senador, natalo siya. Nung tumakbong senador, nanalo siya. Okay? Nung tumakbo siyang vice president, natalo siya. Nung tumakbo siyang presidente, nanalo siya. Ganon, hanggang gusto ko rin po matapos ang termino ni Bongbong Marcos, pero nagkakaiba po kasi lohika po ang aking pinapairal no? Kung ano pong ikabubuti ng ating bansa. Malamang sa malamang, ganyan din po ang naiisip ng Iglesia ni Cristo. Okay, parang love triangle dito mga kaibigan Noong 2022, Marcos at Duterte parang magjowa sa Uniteam, pero ngayon parang nag-break na. At ang INC ang supportive tita na pumipili kay Sara. Pero seryoso,
Ang INC ay hindi lang tungkol sa black voting. Sila ang boses ng milyong-milyong Pilipino na pagod na sa political circus ng House of Representatives. O kung agree ka sa INC ha, i-comment mo sa baba. Kapayapaan ang panalo. I-share mo rin sa mga kaibigan mo sa Japan at Malaysia. Okay. O ngayon ha, pag-usapan natin si Senador Rodante Marcoleta, ang Sagip Party List Representative na naging senador sa 2025 midterm election. Pasensya na po ha, nagkakape po tayo. Si Marcoleta ay hindi lang basta politiko. Matagal na po nating nasubaybayan si Senador Marcoleta, no? Siya ang boses ng INC at matagal ng kaalyado ng mga Duterte at hindi lang yan, boses din po siya ng Pilipino at ng mga mahihirap. Okay ha, noong January 2025, sinabi niya sa isang interview sa Billionaire News Channel, the INC does not take sides. The INC would like to see people like the Vice President and the President work together. Pero aminin natin, malinaw ang laban niya. Suporta kay VP Sara at laban sa impeachment na pinangunahan ng House. Dahil nga po, no? Si VP Sara ay duly elected by the people, no? And then these people are ano lang naman, mas maraming tao ang bumoto pa kaysa kay Bongbong Marcos, di ba? Yun po ang katotohanan. Okay, si Marcoleta ay hindi lang po basta nagsasalita. Siya ang nagbigay ng intellectual firepower sa laban na ito. Sabi niya, ang impeachment ay useless at pag-aksaya lang ng oras na dapat sana ginamit para sa mga batas na makakatulong sa masa. Gumastos ang House of Representatives. Ang tanong, magkano po ba bawat pirma doon sa impeachment? Okay. At nung pinuri niya ang Korte Suprema dahil sa pagbasura ng impeachment case noong July 25, 2025, parang sinampal niya ang House of Representatives magkabilaan. Okay, isipin mo, mga kababayan, si Marcoleta na parang modern day Jose Rizal, no? Hindi gumagamit ng pluma, pero ang kanyang mga salita ay matatalas, lalo na pagdating sa pagdepensa sa katotohanan, no? Habang ang House ay abala sa political vendetta. Anong klase kayo? Ayusin nyo ang mga distrito nyo. Ayan. Si Marcoleta at ang INC ang nagsabi, tama na ang drama. Magtrabaho na kayo. Okay. Solid ka kay Marcoleta. Okay ha, kung solid ka kay Marcoleta mga kaibigan, mag-super thanks ka na please, no? Para suportahan ang content na ito. I-share mo rin sa mga kababayan natin sa Kuwait ha at Australia. Magandang umaga po sa inyong lahat dyan. At ngayon ha, ang Korte Suprema noong July 25, 2025, 2 days ago lang, no? Nagdesisyon ang Supreme Court na unconstitutional ang impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Sabi ng Korte, hindi maaaring magpatuloy ang Senate trial dahil wala itong jurisdiction. At bawal mag-file ha, ng bagong impeachment hanggang February 6, 2026. Pero teka, hindi rin naman nila sinabi na inosente si Sara. Sabi lang nila, mali ang proseso. Okay. Ang desisyong ito ay parang haymaker ha sa mukha ng House of Representatives. Isipin mo ha, 215 lawmakers kabilang na si Sandro Marcos. Isa pa to. Magiging majority floor leader daw ito. So para susundan niya ang yapak ng kanyang tito na si Martin Romualdez. Okay? Sila ang nagpirma. Kamag-anak po si Martin Romualdez, pinsan po, si Sandro Marcos ay siya po yung anak ng Pangulo. Biruin mo, tapos sasabihin walang pakialam sa impeachment si Bongbong Marcos kasi nungalingan. Di ba? Sila po ay nagpirma para ma-impeach si Sara Duterte. Pero ang Korte Suprema, sabi nila, mali ang ginagawa nyo, Martin at Sandro. At sino ang nagpapasalamat? Nagpasalamat? Si Marcoleta at ang INC, syempre. No? Parang sini ito, mga kaibigan. Ang House, parang mga kontrabita na nagplano ng elaborate scheme. Pero biglang dumating ang Korte Suprema na parang superhero na nagsabi, not today. Ang plot twist kahit si PBBM na sinasabing ayaw sa impeachment ay hindi naman talaga tumutol sa House. Ano ito, Marcos? Double agent ka ba? Sa mata ng mga OFW dyan sa Dubai at Canada
Ang desisyong ito ng Korte Suprema ay senyales na kailangan natin ng hustisya na hindi nagpapadala sa politika. Kung ikaw ay nasa London o Singapore, makikita mo na ang laban na ito ay hindi lang lokal. Ito'y tungkol sa pagprotekta sa demokrasya laban sa mga political dynasty na gustong maghari-harian. Kung naniniwala ka sa hustisya ng Korte Suprema, i-like mo itong video na ito ha at i-share sa mga kaibigan mo sa Italy at Qatar. Ngayon, pag-usapan natin ang House of Representatives. Mga kababayan, no? Aminin natin parang reality show ang House ngayon. Noong February 5, 2025, no, mahigit 200 na kongresista ang nagpirma para i-impeach si VP Sara sa mga akusasyon ng korupsyon, assassination threats at iba pa. Ang leader si Sandro Marcos, anak ni PBBM, at si House Speaker Martin Romualdez. Pero teka, hindi ba't si PBBM mismo nagsabi noong November 2024 na waste of time ang impeachment? So bakit parang hindi nakinig ang House? Yan, ang sagot diyan, political vendetta. Ang House na dominado ng mga kaalyado ni Marcos ay gustong-gusto na i-sideline si Sara Duterte bago ang 2028. Pero hindi po sila magtatagumpay. No? Yung 2028 po, yan po yung presidential election. Okay, bakit? Kasi si Sara ang frontrunner sa surveys para maging susunod na presidente. Pero sa halip na mag-focus sa mga tunay na issue, poverty, inflation, South China Sea, ano ang ginawa ng House? Nag-aksaya ng oras sa isang impeachment na binasura rin ng Korte Suprema. Parang high school ang House, mga kaibigan, may click ng mga Marcos loyalists na gustong ibuli si Sara, pero biglang dumating ang Korte Suprema na parang principal na nagsabi, tama na yan, balik kayo sa klase. Okay? Kung pagod ka na sa drama ng House, i-comment mo, basta INC, walang gulo. Mag-subscribe na rin para sa mas maraming ganitong content. At ngayon, si Bongbong Marcos, mga kababayan, aminin natin, mahilig si PBBM sa mixed signals. Noong November 2024 nga sinabi niya na storm in a teacup. Ang impeachment at hindi makakatulong sa Pilipino. No? Pero bakit parang hindi niya kinontrol ang kanyang mga kaalyado sa House? Si Sandro Marcos at Martin Romualdez, imagine, na parehong kamag-anak niya, anak niya pa si Sandro Marcos, ang nanguna sa impeachment. Okay, at teka, hindi lang yan. Si PBBM ang nag-apurba sa pag-aresto kay Rodrigo Duterte at pagpapadala sa kanya sa daig para sa ICC trial. Pero sabi niya, vibrant pa rin daw ang unity team noong January 2024. Ano ba talaga, PBBM? Are you with Sara or against her? Ang mga OFW sa Jeddah at New York ay nagtatanong, ano ang tunay na plano mo? Okay, parang si PBBM ang direktor ng isang pelikulang hindi niya alam ang ending. Isang araw, kaibigan siya ng INC at Dutertes. Kinabukasan, pinapayagan niya ang impeachment at ICC arrest. Mga kababayan, parang siyang ultimate plot twist sa teleseryeng ito. Okay, sa mga OFW sa Hong Kong at Vancouver, ang ganitong political flip-flopping ay hindi na bago. No? Sa US at Canada, nakikita natin ang mga politikong nagpapanggap na neutral pero may hidden agenda. Ang tanong, sino ang tunay na panalo sa laban ng Marcos at Duterte? Thanks para support. Okay, kung nalilito ka na, no? Ang tanong ngayon, sino ang talagang panalo, Marcos o Duterte? Pero kung nalilito ka na kay PBBM, i-comment mo, ano ba talaga, Mr. President? Mag-super thanks para suportahan ang aming laban para sa katotohanan. Okay, mga kababayan, mula Manila hanggang Melbourne, mula Cebu City hanggang Chicago, salamat sa panonood ng ilang mga minutong deep dive natin. No? Ano ang natutunan natin? Ang Iglesia ni Cristo ay hindi lang religious group. Sila ang boses ng kapayapaan at laban sa gulo. Si Senador Rodante Marcoleta ang nagbigay ng intellectual na laban para protektahan si VP Sara Duterte. Ang Korte Suprema ang nagligtas sa demokrasya mula sa political circus ng House of Representatives. At si PBBM, well, parang siya pa rin ang misteryosong direktor ng teleseryeng ito. Pero seryoso mga kababayan ang laban na ito ay hindi lang tungkol kay Sara o INC.
Ito'y tungkol sa kinabukasan ng Pilipinas. Okay. Kaya naman, i-hit mo na ang subscribe button, i-like, i-comment at i-share sa mga kaibigan mo sa Singapore, Dubai at Toronto. Goal natin, hindi na ako mahihiya, 100,000 subscribers. Magpadala rin ng super thanks ha, para mas marami pang ganitong content. Sa mga OFW natin sa Saudi, Japan at Australia, kayo ang inspirasyon natin. Okay, i-comment mo, INC Marcoleta, Korte Suprema, panig natin. I-share mo rin sa mga kababayan natin sa Hong Kong, London at Los Angeles. Hanggang sa susunod na kabanata, mabuhay ang Pilipinas at mabuhay ang katotohanan. Mabuhay ang Pilipinas.